Hello guys, for today's video, isa na naman pong product ang bibigyan natin ng review at i-unbox. So sa video natin ngayon, ang titingnan at sisilipin natin ay itong si Oben Hanabishi. Ito yung 45 liters na Oben. Sumunod ito dun sa 30 liters nila. If you are in a baking business, magandang option po itong Oben na to kasi sumunod na to dun sa 60 liters. Ang kagandahan kasi yung size niya kung nagbe-bake kayo ng mga cake, maganda saktong-sakto po yung fit at size niya kung naglalagay kayo ng mga baking pan. Aside sa features nito na puwedeng gamitin dun sa, pagpo-roast ng chicken. So, if you are in baking business, gandang option ito. So, I guess, masasabi kong much better siya dun sa 30 liters kasi yung 30 liters medyo maliit ng konti. So, kung naglalagay kayo ng dalawang layer na size 4 ang height nung pan, nung baking pan, magandang option 'to yung space niya kasi puwede kayong maglagay ng dalawa sa level 2 level, yeah. And medyo malawak siya kasi nga 40 liters, malaki-laki yung masasakop niya. So kung may mga multiple pan kayo na puwede niyong ilagay, puwede niyo siyang pagsabay-sabayin. And dahil nga 45 liters siya and hindi gano'n kalaki sa 65 or 60 liters like katulad nung La Germania kasi, malaki yun kung dalawa o isa lang naman yung ibe-bake niyo, mas matipid sa kuryente. Kasi kung malaki nga naman yung gagamitin niyo tapos isa lang naman yung ibe-bake niyo or dalawang cake and isang pan yung ilalagay niyo, hindi naman multiple. Maganda yung may option kayo na ganito. So yan guys, so 'pag bumili kayo niyan, siyempre siguraduhin pong ano na gumagana kasi siyempre mahirap na magbalik ng item. Usually kasi tine-test nila yan, maglalagay sila ng wet na ano, na tissue. Tapos siyempre i-on nila yan kapag umusok siyempre, ibig sabihin gumagana yung heater niya, ayan. Siyempre titingnan niyo rin po yung ano, yung kung bago yung nilagay nila at walang mga gas-gas, mahirap na rin kasi ibalik. So 'yan. Yung usual lang naman ng mga experience na iba sabi nila raw nababasag yung salamin. Pero siyempre kasi sa proper handling po 'yan. So kapag mainit po dapat hindi natin babasahin yung glass nung salamin lalo 'pag mainit. Kasi ano po yun, eh, siyempre chemical reaction yun kapag sobrang init tapos binuhusan niyo ng tubig or binasa niyo, sigurado po yun possible po na mabasag po yung salamin. So 'wag po natin babasahin. So 'yan po ano, yeah, carefully ano, handled ng mga sales. So, salamat dun sa sales team dito sa sa home appliances ni SM. Yan po. So, yan po yung itsura niya. Tapos yung katabi nun is yung ano yung mas maliit na 30 liters. Yan, ayan yung mas maliit. So, mas maganda po yung 45 kasi enough yung ito yung maliit, oh. So, medyo maliit siya, 'di ba? Kung nagbe-bake kayo ng cake, medyo maliit yung space niya. Ayan. So after nila niyan ma-package, so sure kayo na maganda yung ano, yung pagkakalagay. Tapos te-testingin po natin 'yan kung gaano ka talaga ka-effective or, um, um, yung gamit nitong ano, nung pan na ito, na oven. So 'yan, binuksan natin uli siya tapos yung mga paraphernalias niyan is nasa loob din nito sa ilalim. Kagandahan rito kasi mayroon na rin siyang pangsungkit, yung yung alloy na ano, pangsungkit niya. So kapag mainit, kapag hahatakin niyo palabas, siyempre hindi niyo hahawakan niya, meron siyang pangkalawit. Ta's meron na rin siyang kasamang tray and kung nag-aano kayo, gusto niyo mag-roast ng chicken, ang kagandahan rito kasi meron siyang ano, yung parang gumagamit na rin kayo nung ano, nung oven na dun sa lutuan na umiikot din siya. So yung 'pag nagpo-roast kayo ng chicken, meron siyang ano, yung sa loob yung pinakamakina niya. So 'pag inano niyo yung panok parang dun sa mga nagluluto ng mga manok, yung mga lechon manok, gano'n din umiikot parang may makina siya sa loob. And then ang kagandahan sa mga ganitong Hanabishi is, may ilaw kasi sa loob nito, eh. So nakikita niyo talaga yung niluluto niyo unlike dun sa mga
malalaking ano, yung oven na katulad nila La Germania. Although paano sila, malalaki at heavy duty, ang problema dun is walang ilaw sa loob, 'di natin makita. So, kailangan ilalabas mo pa. Unlike dito sa mga ganitong, baking na oven is may ilaw siya sa loob. So, nakikita niyo kahit 'di niyo siya, buksan, makikita niyo kung talagang ano, nag-ano, na naluluto na siya or medyo okey na siya. So 'yan, binabaklas natin yung ano diyan. So, ano magandang ano 'to, magandang options po ito. So, kung bibili rin lang po kayo ng ganitong oven, konti lang rin naman ang diferensya sa price, eh, nasa 1,000. Ito kasi umaabot 'to ng 5 plus, siguro about 5,200 depende kung may promo. So, yun yung usual po na price nito. So, 'yan. Sa pag-aano, isasalang niyo na po 'yan, siguraduhin niyo walang mga ano sa loob, mga parapernalyas. Kung may papel or may mga sticker pa. So 'yan, so tatanggalin natin yung mga sticker, siguradong walang laman sa loob 'yan. Hindi pa kasi nakakabit diyan yung ano, siyempre ano, ikaw na yung magkakabit ng mga ano. So 'yan po, may ilaw siya sa loob, so kitang-kita niyo po yung niluluto niyo, bine-bake niyo. Mabilis siyang maluto at saka hindi siya gano'n kainit kung nagluluto kayo sa loob. So ang kagandahan, hindi siya nagbibigay ng init sa loob ng bahay niyo masyado kasi maliit lang siya, compact. And hindi umiinit yung wire niya kahit isaksak niyo siya sa extension, okey lang. Unlike dun sa malalaking ano, dapat nakadirekta po sa wall kasi malalaking wire nun. So perfect po dun sa mga beginner sa baking, compact na, mura pa. And don't forget to subscribe guys, and hope to see you next time sa mga susunod na mga video natin.